Bago ko po ipapanood sa inyo, itong video ni Lisa Marcos, mga kababayan, hayaan nyo pong ikwento ko lang po sa inyo ng bahagya lang para oras na panunuorin na po natin itong video, maintindihan nyo na po kaagad. Okay? Ganito po kasi ang nangyari. Itong si Lisa Marcos, mga kababayan, nagpunta po sa Barangay 420 sa Sampaloc, Manila, kung hindi po ako nagkakamali. Doon po sa mga kababayan nating nasunugan, mga kababayan, para mamigay ng mga baldi-balding meron pong laman na pagkain daw at saka meron pang mga gamot yata, kung di ako nagkakamali, mga kababayan. Meron pong isang reporter. Kung hindi ako nagkakamali, taga Daily Tribune ito, mga kababayan. Kumukuha ho siya ng video. Ayan. Habang namimigay itong si Lisa Marcos, kasama si Torre, at si, tawag dito, Mel Robles. No? Pero, habang nagkakabigayan po dito sa mga kababayan natin na sunugan, ng mga baldi-balding meron pong laman na pagkain, sumisingit po ng tanong. Itong taga Daily Tribune yata, kung di ako nagkakamali, Kasi sa Daily Tribune ko po nakita itong video na panunuorin ho natin. Sumisingit po siya ng tanong. Sa palagay ko naman, mga kababayan, itong mama na ito, lalaki ho ito Tandaan nyo po, lalaki. Yung magtatanong, aabangan nyo po yung boses na lalaki, okay? Sa palagay ko lang, hindi niya naman siguro intensyon, mga kababayan, na asarin, inisin itong si Lisa Marcos. Sakto lang naman ang tanong niya. Tama lang naman po ang tanong niya. Kaso, itong si Lisa Marcos, mga kababayan, parang tinablan yata. Parang napikon yata sa tanong nitong mamang kumukuha nga nitong video ito, mga kababayan. Mamaya na po yung tanong. Abangan po ninyo, mga kababayan, dito sa video panunuorin po natin. At ito na po, isasalang ko na para makita nyo na po, mga kababayan, kung paano po inisnab ni Lisa Marcos itong lalaking nagtatanong po sa kanya. Dalawang tanong po ang itinanong niya kay Lisa, pero parehas pong hindi sinagot ni Lisa. Sa unang tanong pa lang, mga kababayan, lumayas na si Lisa. Natatakot na para bagang masisegundahan pa yata ng isa pang tanong. Parang ambush interview kasi ang nangyari. Lumayas, umexit, mga kababayan. Pero itong nagtatanong, itong lalaki, mautak, sinundan. Tinanong pa uli. Yun sa pangalawang tanong na yun, mga kababayan, doon na parang nag-iba na po yung timpla ng mukha nung ale. Ito po, panoorin po natin, kasama na rin po ang pagiging plastic ni Lisa Marcos. Parang plastikan po ang datingan. Lalo na po dito sa mapapanood po ninyo. Hindi ko po sasabihin. Okay? Eto na po, mga kababayan. Basahin ko po muna ang caption bago po natin ipanoorin yung video. Saan galing? Sa Daily Tribune. Uulitin ko, yung lalaki nagtatanong, sa palagay ko, walang masamang intensyon na asarin si Lisa. Kundi, sakto lang na katanungan. Pero si Lisa lang ang parang nag-iba yung timpla. Minasama niya yung katanungan nitong mama. Ito. Surprise visit. Surprise visit. Ang sarap pakinggan ng mga ganun, no? Lalo na pagtotoo yung galawan. First Lady Lisa Marcos and PNP Chief General Nicolas Torre III make a surprise visit to fire victim in Barangay 420 distributing pails of food and others aid. Ayan. Namimigay nga sila po, mga kababayan, ng balde-balde na meron pong laman ng mga pagkain at mga
gamot na rin. No? Kasi nga, may nasunugan. O ngayon, eto na po ang video, mga kababayan. Enjoy na po sa panunood. At pansinin po ninyo, mga kababayan, ang naging asta nitong si Lisa Marcos sa lalaking nagtatanong at tila yung kanyang kaplastikan doon sa batang lumapit sa kanya. O, eto na. Hello mga video! Dito po kami nasunugan kami! Nasunugan kami! Dito kung na meron na kami na case ko. Ambi mo kami mga. Ito pa isa ang ambi namin. Akala ko mga nasa US kayo! Akala ko nasa US kayo! Unang nagkakapag pa lang. Huwag niyo siksingin! Sige na kami. Tutulong ako. Sige. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video para online lang. Utos ng Pangulo, tumulong eh. Ay, sige. Ayun na nga. Unang tanong pa lang, mga kababayan, nag-aatubili ng, ano tawag doon? Nagmamadali ng lumaya si Lisa doon sa kinatatayuan niya. Hindi naman siya namigay eh. Nakatayo lang siya, nakaganyan lang siya. Sa profesora ang datingan niya, mga kababayan eh. Ha? Madam, akala ko po nasa LA kayo. Ay, sa US pala, sa US. Akala ko po, nasa US kayo. Alam niyo naman po, mga kababayan, ang lugar na US na yan, mainit ngayon yan sa pandinig niya. Ha? Dahil nai-issue siya dito kay Tantoko, mga kababayan. Kaya siguro, nung marinig niya, yung katanungan nitong mama na, akala ko po, nasa US kayo. Parang nag-iba na ho yung mood. Nakita niyo naman siguro, mga kababayan. Naging biglang ano siya. Tawag dito, ano tawag doon? Balisa. Naging balisa siya. Hindi na siya mapakali. Hindi niya malaman kung hahawak siya ng nung balde, tutulong siya o aalis siya. At kalaunan, yun na nga, umalis na lang rin siya, mga kababayan. Kasi nga, allergy siya sa nabanggit ng lalaki na US o Amerika o LA, ano man yung nabanggit dyan kanina, di ba? Parang natatakot siya na masigundahan pa ulit yung tanong. Naka-video Naka-video yung mama, mga kababayan. At ang masaklap, sinundan niya pa si Lisa. Sinundan. Kasunod si Mel Robles, nakita niyo naman siguro. Magkasunod si Lisa at saka si Mel. Magkasunod sila. As nakasunod din naman yung itong kumukuha nga ng video. At hindi pa nakontento. Tinanong pa ulit. Pero hindi na US. Diba? Nakita niyo naman siguro, mga kababayan. Bakit po kayo nandito? Ang sagwa naman na kasi ng tanong mo, kuya. Kita mo nga, nagpa-photo off siya kasi mamahagi ko, no?
balde-balding merong lamang pagkain at mga gamot, tinanong mo pa, para kasing pang-aasar sa kanya yan. Eh, alam niyo naman yung mga tao na yan, laging tamang hinala. Kapag ka nagkamali ka na lang ng tanong, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman intensyon na asarin siya, eh, para sa kanila, nang aasar ka na. Ang hindi naman masagwa yung tanong niya. Tama naman yun. Kaya lang, minasama nitong si Lisa. Kasi nga naman, bakit po kayo nandito? Simpleng tanong lang naman. Simpleng sagot lang rin naman sana yun eh. Namamahagi kami ng balde. Ganun lang sa umiwas, mga kababayan. Inirapan, inisnab yung... inisnab po yung nagtatanong eh. At napansin niyo ho ba? Ang ginawa niya doon sa batang lumapit. Hi po! Di ba? Ganun yung magulang. Tapos yung bata maliit pa lumapit kay Lisa. Hindi katulad ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, na malapit ang puso sa mga bata, inaakap, tunay na halik talaga. Yung ginawa niya, paplastik-plastik man lang yon. Anong ginawa niya? Yung muko, gumanon lang yung, dinampe lang yung pisngi. Okay na. Hindi naman halos tumama, parang dirin-diri ang Buddha. Di ka tulad ni Inday. Di ba? Inday, talagang yayakapin, talagang hahawakan ng kamay, tapos gaganunin pa ang buhok. Kumusta? Okay ka lang? Yung ganun. Siya wala eh. Di ba? Diyan nyo makikita, mga kababayan, kung sino talaga ang mas karapat dapat na maging leader sa ating bansa. No? Inday Sara. Talagang totoo kung makihalubilo sa ating mga kababayan, walang kaplastikan. Kasi hudang kadungis-dungis mo dyan, basta para sa kanya, lalo na't bata, talagang mahal ni BP Inday Sara. Malayo to mga to. So nakita nyo na kung nakita nyo na kung paano po mang-isnab si FL Lisa. Hindi naman intensyon na asarin siya nung nagtatanong. Simpleng tanong lang naman yun at simpleng kasagutan, pero hindi niya masagot, mga kababayan. Doon po yun sa nasunugan. Pero ang nangyayari ho ngayon sa Kalakhang, Maynila, nagtataas ang mga baha at marami ng mga lugar dito sa NCR ang napakatataas na nga ng baha. O speaking of baha, mga kababayan, kilala niyo naman po siguro itong isang content creator na si Ninong Ray. Kilala niyo naman siguro to. Sikat ito, mga kababayan. Nag-post sa kanyang social media account, mga kababayan, na maging sila ho ay inabot ng baha. Ito ay pakita ko sa inyo. Ayan, lubog sa baha. Sinong hindi magiging lubog sa baha? Pagkatapos nitong bagyong Krising, meron na namang papasok. Mamaya, malalaman nyo po. Ibinahagi ng content creator na si Ninong Ray ang ilang larawan ng kanyang bahay sa Malabon City matapos pasukin ng tubig baha sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Habagat ito, mga kababayan, kasi palabas na yata si Bagyong Krising, di ho ba? Dulot, habagat pa lang to, hindi pa ito yung bagong papasok na naman. Heto na naman tayo, stay safe, mga inaanak. Magkakaahon din tayo, laban lang, aniya. Sa kanyang post, sabi po yan ni Ninong Ray, kasi ang tawag niya po sa kanyang mga followers ay inaanak. Walang sinisino itong baha, mga kababayan. Mapa-artista, mayaman, mahirap ka man, kapag ka aabutin ng baha yung inyong bahay, aabutin at aabutin, papasukin kayo ng tubig, kaya mag-iingat po kayong lahat. Lalo na po kayong mga nasa lugar na bahain po, mga kababayan. Dahil ngayon pa lang, mga kababayan, magbibigay na po ako ng babala sa inyo. No?
Dahil hindi pa man din po humuhupa ang baha sa parte ng Kamaynilaan, iba't ibang hindi naman lahat kasi inabot ng baha. Merong iba na malalim, may iba wala naman, may iba mababaw lang. Pero mga kababayan, mag-iingat ho kayo dahil hindi pa nga humuhupa yung tubig baha. Madalas pa ang pag-ulan, maaari pang tumaas ang tubig anumang oras, lalo na tagpakawala na po ng tubig ang mga dam. May paparating na naman po mga kababayan na bagyo. Meron na naman po, kaya mag-iingat ho tayo. Ito ho, basahin na lang ho natin to para medyo mahaba-haba at maintindihan nyo pong maigi. LPA, ganap ng bagyong Dante. Kita nyo na, yung low pressure area na mataan po noong nakaraang araw, ganap ng bagyo at tatawagin na po nga itong si Dante. Tapos na po si Krising letter C. So letter D na ho tayo, Dante na. Isa ng ganap na tropical depression ang isang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PA o PAR. Ayan, PAR na lang. Ayon sa pag-asa nitong Martes, tatawagin itong Bagyong Dante na namataan sa silangan ng Aurora. Ito na ang ika-4 na tropical cyclone na pumasok sa PAR ngayong 2025. Ito na, inaasahan naman ang mas malakas, mga kababayan, kaya mag-iingat kayo mas malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa kombinasyon ng Bagyong Dante at ng habagat. Dalawa po ito, habagat na plus Bagyong Dante. Yung habagat, hindi ho yan bagyo Yung lakas po ng tapon o yung hangin na may kasamang tubig ulan. Samantala, ilang lugar na rin sa bansa ang nagsuspende ng klase at trabaho dahil sa masamang panahon. Mga kababayan, sa mga susunod na araw, yung mga naranasan po ninyo na mga pagbaha sa inyong lugar, huwag ho kayong umasa na agad mawawala na yan. Hindi po. Kaya mag-iingat na lang po kayo. Kung meron po kayong mga kapitbahay na mas mataas ang lugar nila, mga kamag-anak na pwede ho ninyong pansamantalang tirhan habang hindi pa po dumadapo sa kalupaan itong si Dante, makipisan ho muna kayo pansamantala. Mahirap na po. Mahirap na nga ang buhay. Wala na nga ginagawa itong Administrasyong Marcos dito sa mga pagbaha. Puro na nga kasinungalingan yung sinasabi niyang flood control project na sangkaterba, 5,500. Tapos, maaapektuhan pa po yung kalusugan natin. Mahirap na, baka magkasakit ho kayo ng leptospirosis. Gawa nitong mga ihi na mula sa daga. Mas mainam po siguro na lumikas muna kayo, safety nyo muna yung mga gamit nyo. Kaya mag-iwan na lang ng isang tao doon sa bahay para siya magiging bantay sa mga gamit na naiwan at baka akyatin po ng mga kawatan. Tandaan po natin, hindi po Duterte administration ngayon, kaya nagsisilipan na po ang mga adik at kawatan. Okay? Paparating na po si Bagyong Dante. Mag-iingat po ang lahat. Ngayon, eto na, nagbabaha na po mga kababayan, ang Kalakhang, Maynila, mangilan-ngilan sa mga lugar na yan, inabot na po ng tubig baha, mataas-taas, pero namang hindi. Ngayon lang po kumilos. ang mga tauhan ni Bangag, mga kababayan. Kung kailan hanggang liig na yung tubig, tsaka pa nagpulong, tsaka pa nag-meeting itong mga ito. Napareact tuloy si Tito Jason ang sabi, abay, kagaling ng mga opisyal natin. Kung kailan lubog na tayo sa baha, tsaka pa lang sila napulong o nagpulong para pag-usapan
ang tungkol sa paghahanda sa sakuna at posibilidad na makahingi ng tulong sa EDCA ng mga kano. Oh, ngayon lang po sila nagpulong, mga kababayan. Lubog na po ba ang ibang parte ng Kamaynilaan? Sila, mag-meeting na tayo. May namatay na. May mga nasugatan na. Napakalause talaga nito mga Diyos ko, Ginoo ko. Mga bataan ni Marcos, mga kababayan, parang walang puso po sa mga mahihirap. Malayong malayo sa mga gabinete ng dating Pangulong Duterte. Hindi pa man tumatama sa kalupaan ang bagyo. Nakahanda na lahat. Relief, food, mga sasakyang pwedeng paghakutan ng ating mga kababayang lubog sa baha, mga 6x na mga sasakyan ng Coast Guard na rubber boat, nakahanda na, prepare na, kapag bumaha ng napakalakas o umulan napakalakas at mayroong dalang baha, masasagip ka agad yung ating mga kababayan at kinabukasan, paglipas ng bagyo, nariyan na, diretso ipapasok ng mga yon. Ito mga relief packs. Pero sila, now pa lang. Kung nakakapagsalita itong bagyo, mga kababayan, hoy, where na you? Here na me. Binaha ko na kayo. Ngayon pa lang kayo kikilos. Diyos ko, Ginoo ng mga tao ito. O di magay mo lang silbi. Mga kababayan, walang kwenta. Walang malasakit sa mga pobre palibhasa, mayayaman sila. Kawawa naman yung ating mga kababayang nasa lugar na napakabahain. Oh? Lause kami sa gobyerno huwag na natin basahin yan. Hindi pala yan, iba pala yan. Nabasa ko tuloy ng hindi pala kasama yan. O, ito pa, isang balita, mga kababayan. Sinupalpal ni BP Inday Sara, si Spokes Abante na pakialamera, sausawera. Ayan lang sabi ni BP Inday. Oh. Siya yung may tungkulin. Ayan na. Sino yung sinasabihan ni Inday Sara? Oh, ito, malalaman nyo po. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya tungkulin makinig sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni President Ngagba sa July 28. Kasunod ito ng naging pahayag ni House Spokesperson Princess Abante na pakialamera na responsibilidad ng bise na makinig sa SONA ng Pangulo. Putang inakatanga talaga nito, attorney. Attorney ba talaga yan? Sigurado ka, Abante? Responsibilidad talaga ang ginamit mong termino dito? Ha? Responsibilidad ng pangalawang Pangulo na makinig sa walang saysay, walang kwentang SONA ni Marcos? O, eto pa, Ito na yung mismong sinabi ni Inday. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa Presidente saad ni Duterte. Tama. Pero ako, makikinig ako. Dahil pagtatawanan ko siya. Kukuha ako ng mga maaari nating marebat sa kanya, mga kababayan. Tawag nito, mapapag-usapan. Halimbawa, sinabi niya na, halimbawa, magyabang na naman siya. Hindi pala, sorry. Hindi pala 5,500 flood control project, kundi 1,000. Halimbawa, gano'n, sabihin niya. O, di po punain natin, siyempre. Yun, puna. O, ito pa. Ang nasa batas natin, nakalagay, tungkulin ng Presidente ang
magbigay sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa. Yun, Abante, naintindihan mo? Masyado kang pakialamera, day. Wala ka na bang maibanat sa mga Duterte? Kaya, pati yung SONA ni Marcos na wala namang saysay na SONA, gusto mong makinig si Inday Sara. Gusto mo turuan kita, Abante? Turuan kita. Kung anong gusto mong ibabanat kay Inday Sara. Wala kang alam, no? Wala kang alam? Gusto mong turuan kita? Bukas na. Huwag kang pakialamera. Huwag mong tuturuan ang pangalawang Pangulo. Sino ka? Wala kang mandato. Hindi ka elected official. Spokesperson, tagapagsalita ka lang ng Kamara. At yung kamarang pinaglilingkuran mo, walang nagawa yan para sa taong bayan. Kung ano man ang mga ginagawa nyo dyan sa Kamara, yun ang sasabihin mo. Huwag mong paghihimasukan ang buhay ng pangalawang Pangulo. Okay, Abante? Inutusan ka lang ba? Na maging spokes ng Congress para atakihin ang mga Duterte? Nagtatanong lang, yan ba talaga ang task na ibinigay sa'yo? Atakihin ang mga Duterte? Napakawalang kwentang trabaho yan, madam. Umalis ka na dyan. Wala kang karapatan maging spokesperson ng Kongreso kung yan lang ang inuutos sa'yo. Madam, mahiya ka sa balat mo. Kami po ang nagpapasweldo sa iyo. Baka nakakalimutan ho ninyo. Inilagay ka lang dyan, itambalos-los, para maging tagapagsalita niya kasi pababanguhin mo siya eh. Kahit yung pumunta lang si Romualdez sa libreng tule ng mga kabataan, yun, ipagmamayabang mo. Kung meron man siyang pinuntahan ganong klaseng event. Okay? Pababanguhin mo yung amo mo. Huwag mong siraan ng siraan si BP Inday. Dahil habang sinisiraan mo si Inday, lalong lumalakas. Lalong nakakakuha ng simpatiya. Samantalang yung amo mo, lalo mong ibinabaon sinisira lang kasi wala kang ipinaaabot sa ating mga kababayan na mga nagawa niya. Sa bagay, wala naman kasi nagawa. Ano nga palang sasabihin mo? So, dahil walang nagawa yung amo mo, anong gagawin mo? Sirain, atakihin ang mga Duterte. Di ba? Di ba? Magtatanong lang ako, madam. Yang bang ginagawa mo ngayon, may tuturing mong trabaho mo talaga? Sa palagay ko, spokesperson ka eh. Di ba? Spokesperson ka. Kung ano ang ganap, kung ano ang trabaho ninyo dyan sa Kamara, yun po ang sabihin ninyo, madam. Kung ano ginagawa ng amo mo, yun ang sasabihin mo. Huwag kang sausawera, pakialamera. Hindi namin nagugustuhan ang trabaho mo. No? Tandaan mo, kami nagpapasweldo sa'yo. Ayusin mo ang trabaho mo. Huwag yung panghihimasok sa buhay ng may buhay. Okay? Mas mainam pa, punain mo si Abante mismo. Natalo ka na. Sabi mo ganun, natalo ka na. Ba't nariyang ka pa? Yan na lang. Yan na lang ang punain mo. Tinalo naman talaga si Abante. Si Congressman Abante. Nung kanya katunggali. Di ba? Yan ang punain mo. Bakit ka nga pala nakaupo pa dyan? Talo ka naman na. Punain mo yan! Hindi yung tangina. Si BP Inday Sara, ito, garapal ginagawa ni Congressman Abante. Yan ang, yan ang punain mo. Huwag yan ang pangalawang Pangulo. Napakaliit na bagay. SONA lang. SONA lang yan eh. Karapatan niyang hindi makinig. Lahat ng mga kababayan natin, maaring hindi makinig dahil wala namang saysay. Wala namang kwenta. Kaya wag kang pakialamera.
Kami nagpapasweldo sa'yo. Tandaan mo yan. Ha? Hindi pera galing kay Tamba ang pinapakain mo sa pamilya mo. Bulsa mo ngayon punong-puno, hindi galing kay Tamba yan, sa amin yan. Taxpayer kami. Malaki ang binabayad kong tax buwan-buwan. Isa ako sa nagpapasweldo sa'yo, kaya umayos ka. Ayusin mo yung trabaho mo. Huwag kang pakialamera. Okay? Ayos, hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.